ng mga nagbabagang balita. 14 na pasahero sugatan matapos mahagip ng tren ng PNR ang isang pampasaherong bus sa Nabua, Camarines Sur. DOTR, pinasususpindi ang driver at kumpanya ng bus. Naandaang siklista, kumasa sa higit sa 70 kilometrong truck sa Tour de Kaugma. At kilalanin si Linel Navidad na kinoronahan sa prestihiyosong Miss Kaugma Pageant. Magandang gabi, narito ang mga may init na balita sa Camarines Sur. Patuloy na dinadagsa ang Kaugma Festival ngayong taon. Taon ng Kaugma target na palakihin pa at mas pang maipakilala sa loob at labas ng bansa. Narito ang ulat. It's time for the hottest festival in the world. Kaugma vibes here and everywhere. Sa week-long celebration ng Kaugma ngayong taon, walang patid pa rin ang pagdagsa ng festival goers. Bawat gabi, hindi mahulugang karayom ang Kaugma grounds. Kaugma the best! Maliban sa hot buys, free rides at iba pa, marami ang hubang sa setup ng stage ng Kaugma Festival ngayong taon na nagpapa-extra kakaiba at masaya sa mga manonood. We'll rate it exceeding from 10 out of 10. Yes, because I believe it. This is my first Kaugma experience po. So that's why I'm really excited to see the stage right now and also how the decorations was. 10 out of 10. Because like very malawak yung space. So yeah, madami pong may cater ng mga tao. Ayon kay Governor-elect Elray Villafuerte, taon-taon, Kaugma Festival is getting bigger and bigger. Aniya, setting international standards mula sa stage at performances ang Kaugma Festival. Target din ito mas pang makilala ang Kaugma sa loob at labas ng bansa. Inumpisa natin yan 2004 na palakihin, pagandahin. Over 20 years after, nakita nyo yung effect. World class ang stage, world class ang ilaw, sound. Improve pa natin every year hanggang nakilala tayo sa buong mundo. Dahil sa support ng mga tao. Dati 20,000, 30,000 crowd, ngayon 1,000 na. So yun ang inspirasyon natin, yung tao, support, pag-anduyog. So papagandahin pa natin. Kaya ano pang hinihintay nyo? Ayain ang buong pamilya, tropa sa Kaugma Grounds at makiugma sa mayaman na kultura ng Camarines Sur. Chris Novello, CSN. Dumagundong sa Kaugma Grounds ang boses at talento ng bawat local band sa Battle of the Bands ngayong taon. Ang grand winner ng event, kilalanin sa ulat na ito. All out ang lahat ng performances. Rak-rakan, pop at iba pang genre. Lunes na tayo'y magkakilala.
10 banda mula sa iba't ibang lugar sa Camarines Sur ang nagpasiklaban sa Battle of the Bands sa Kaugma Grounds, Kadlan Pili, Camarines Sur. Isa ang Battle of the Bands sa mga pinakaabang event tuwing Kaugma Festival kung saan na-showcase dito ang mga rising local bands sa Camarines Sur na malaki ang potensyal na makilala sa big stage. Nagsisilbi rin itong stepping stone at exposure sa local bands. Ang fans ng bawat banda all out din ang suporta sa kanilang manok sa center stage. Mula sa 10 banda pasok sa top 3 finalist ang mga bandang going concern mula sa Naga City, Guling-Guling mula Nabua at Tribo ni Pat na mula rin sa bayan ng Nabua, Camarines Sur. All 7 bands na hindi nakapasok sa top spot ay nakatanggap ng 10,000 pesos consolation cash prize. Our Battle of the Band 2025 Grand Champion is our band! Tribo! You are the second placer. Please come forward. Itinanghal na Kaugma Festival Battle of the Bands Grand Winner ang bandang Tribo ni Pat sa mala ages nitong performance. Nag-uwi ito ng 250,000 pesos, cash prize at trophy. Second place naman ang bandang Guling-Guling na nag-uwi ng 150,000 pesos cash prize at 100,000 pesos naman sa third placer na bandang Going Concern. Patunay ito na sa tulong ng ganitong event ay nabibigyan ng venue at spot ang mga local rising band na maaaring sunod na maging parokya ni Edgar, Kamikaze, River Maya, Eraserheads at iba pa. Chris Novello, CSN. Philippines versus the world ang naging peg sa Universal Reality Combat Championship. URCC fighters hindi binigo ang Kamsur crowd sa epic na laban at showdown. May ulat si Regine Buen. Sigawan na may halong kaba. Yan ang maririnig sa mga manonood ng Universal Reality Combat Championship o URCC kaugmato na isinagawa sa Cafarte Sports Complex, Kadlan Pili, Camarines Sur nitong Mayo 25. Isa sa mga nanood, si Rafael Refugio na dating manlalaro ng Mixed Martial Arts o MMA. Masaya siya na nabibigyan na ng pagkakataon ng mga Bicolano MMA fighters na mahubog ang kanilang galing sa naturang combat sports. Opo, maganda para mahubog yung mga atleta natin sa Bicol. Exciting na laro ang naibigay ng mga manlalaro. Nahirapan man pero matagumpay na naiuwi ng Korean MMA fighter na si Jun Yong Lee ang kampeonato sa URCC Featherweight Interim Category. Habang naiuwi naman ng 6-3 winner Filipino MMA fighter na si Eros Baluyot ang kampeonato sa URCC Flyweight Category. Many Korean fighters help me, but I can't win today. Thank you everybody. Thank you URCC. Second time ko dito sa Kamsur. Na-capture ko yung belt dito sa Kamsur. Na-defend ko rin yung belt dito first time sa Kamsur. Kaya happy to be here. Thank you sa lahat na sumuporta. Dumalo at nanood din sa bakbakan sina Governor Luigi Villafuerte, nobya nitong si Yasi Pressman at Governor-elect Elray Villafuerte. Ayon kay Governor-elect Elray Villafuerte, maraming mga nagsisimulang MMA fighters sa Bicol, lalo na sa probinsya ng Camarines Sur. Well, marami. Kadakol pong mga nag-MMA sa Kamsur sa Bicol. So, support natin sila. Samantala, ilan sa mga nakapag-uwi ng kampyonato ay ang Team Manila at Team World sa 3v3 category. Habang panalo rin sa undercard fights from 115 to 160 pounds sina Menard Atole, Alex Ashu Jr., Ruben Leonen, Jun Brutas, Rufino Mante at si Ian Lora. Regine Buen, CSN. Iba't ibang costumes na may nag-ala Spider-Man, anime character, fairy at iba pa ang agaw atensyon sa mud race ngayong taon. Natatanging mud race sa Kamsur, patuloy na nakikilala. Si Eli Balbin sa detalye. Only in Kamsur.
Kakaibang saya at experience ang ipinakita ng mahigit 300 kalahok sa mud race kaugnay ng Kaugma Festival ngayong taon. Dahil ang mga kalahok hindi lang nagpaunahan sa finish line, nagpatalbugan din sa software kakaiba nilang costume. Kailangan ikutin ng mga kalahok ang nasa 200 metro na obstacle. Isama mo pa dyan ang maputik at mainit na panahon. Isa si Jojo na nakipagsabayan sa pagtakbo. Takaw atensyon ng kanyang costume dahil sa kanyang suot na mala Fairy Godmother attire. Last year kasi ako nag-champion last year sa costume. Ayun, sana gusto ko rin makuha rin ang champ. Okay, anong paghahanda ginawa nyo? Ito, ginawa ko to, dami. Dami burloloy, pagod. Okay. Sobrang bigat. Ayon kay Vincent Villarreal, mas lalo pang nakikilala ang mud race ng Kamsur dahil maliban sa local participant, mayroon na ring sumali sa loob at labas ng bansa. 300 plus dumating, meron tayong French, meron tayong galing Albay. Iba-ibang parte ng Camarines Sur yung pumunta, participate para sa mud race. 4 na kategorya ang naglaban-laban sa mud race, kabilang na dyan ang nagwagi na magpartner na si Mark Anthony at Priscilla Hosana mula sa bayan ng Kanaaman na nakatanggap ng 20,000 pesos. Nakita ko kasi sa ibang participant na nadadapa, kaya pinagpatuloy ko lang yung kahit dahan-dahan basta sure na maka-finish sa finish line. Tapos yun, hindi ko akalain ako yung kami magpa-first ni Mrs. Tapos yun, nakuha namin kahit pala dahan-dahan lang. Wagi din sa pangalawang pagkakataon ang pamilya Payong mula sa San Jose, Camarines Sur. Tumanggap din sila ng 20,000 pesos bilang first place. Kinuwento ni Tatay Ernie nung nakaraan taon ay sila din ang tinanghal bilang champion. Pangalawang taon po, nung isang taon kami po yung champion at ngayong pangalawa. Sa awa ng Diyos po, binigay pa sa amin yung lakas para maging champion ngayon. Pinaghandaan umano ng pamilya Payong ang laban nila ngayong 2025. Medyo nag-practice din po kami, lalo na ibang klaseng palaro to, hindi gaya sa kalsada, matigas dito, nakapapanghina ng tuhod talaga dahil iba yung dito, yung lakas na gagamitin mo. Hindi man pinalad ang French national na si Nance, pero sulit at enjoy niya ang one of the kind of mud race ng Kamsur. Yeah, it's amazing. Good mood, really art, and very funny because many categories and the couple one is the best one. It's best funny. Hindi din nagpahuli ang 19 anyos na si Ebet mula sa Sorsogon City. Hindi daw niya sukat akalain na mananalo siya sa mud race. Ginawan ko lang technique po is yung sprint lang po talaga. Yung parang ibibigay mo talaga buong lakas mo hanggang sa finish line. Sa male category, wagi din ng 32 anyos na si Mariano Basagre Jr. mula sa bayan ng Nabua, Camarines Sur. Kinagulat niya na sobrang dami ang naging kalahok sa mud race. Pinagkaiba ngayon siguro, sobrang dami ngayon. Dati last year, 30 lang kami participate. Ngayon, halos triple, 100 plus yung naglaro ngayon. Ano na naman experience ang nakuha mo ngayon sa pangalawang taon dito sa mud race? Ngayon, mas lalo akong ginanaan. Dahil na experience ko, sobrang dami ng participants. Di talaga, tulakan talaga. Kailangan mag-focus harap. Dapat makaagwat talaga. Tapos yung hindi ko in-expect na manadapa ako last 15 meters, ayun, nakabuhat ulit at doon nag-dive na ako pa finish line. Samantala, nag-uwi ng 10,000 pesos hanggang 20,000 pesos cash prize ang mga nanalo sa lahat ng kategorya. 3,500 hanggang 10,000 pesos naman ang naiuwi ng mga kalahok with their best and cutest costume. Eli Balbin, CSN. Sa ibang balita, pinasususpinde ng Department of Transportation ang driver at may-ari ng pampaserong bus na nahagip ng tren ng Philippine National Railways nitong weekend. PNR pinagpapaliwanag din ng ahensya dahil sa kakulangan ng early warning device sa crossing ng Riles. Nagbabalik si Eli Balbin. Sugatan ng 14 na pasahero sakay ng isang pampasaherong bus matapos masalpok ng tren ng Philippine National Railways bandang alas 3 ng madaling araw nitong Sabado, Mayo 26 sa Barangay Paluyon, Nabua, Camarines Sur. Ayon sa Nabua Police, galing pang Metro Manila ang pampasaherong bus at patungo sanang Legazpi, lula ng 36 na pasahero. Papatawid na sana ang bus sa Riles nang masalpok ito ng tren na patungong Legazpi City. Posibleng hindi umano napansin ng driver ng bus ang paparating na tren
tren. Dahilan upang tamaan ang huliang bahagi ng bus at tuluyan itong tumagilid. Samantala, naglabas na ng show cause order ang Land Transportation Office at Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa kumpanya ng bus at driver. Pinasususpindi na rin ng DOTR ang driver at kumpanya ng bus na pinagtatrabuhan nito habang gumugulong pa ang investigasyon. Pinagpapaliwanag naman ng DOTR ang PNR sa kakulangan ng safety measure sa operasyon ng tren. Sa San Fernando, Camarines Sur, sugatan ng isa sa 7 sakay ng isang SUV matapos itong bumangga sa isang akasya sa Maharlika Highway, Barangay Plaza, San Fernando, Camarines Sur, pasado alas 3:30 ng umaga, Mayo 26. Mula pa umano sa Samar ang SUV at patungo sanang Maynila nang maidlip umano ang driver dahilan upang bumangga sila sa isang akasya. Nadala naman kalaunan ng sugatan sa ospital na nagpapagaling na ngayon. Nagpapatuloy pa ang investigasyon ng San Fernando Police sa insidente. Eli Balbin, CSN. Hindi na nakapalagpa ang isang babaeng nagpapanggap umanong dentista sa ikinasang entrapment operation sa Zone 4 Barangay Siembre, Bombon, Camarines Sur nitong Mayo 25. Nahuli sa akto ang babae na residente ng Mabolo, Naga City na nagsasagawa ng dental procedure sa isang nagpanggap na pulis. Hininga ng dentist license o professional ID ang suspect ngunit wala itong naipresenta sa mga otoridad. Na-recover suspect ang iba't ibang dental tools at hygiene products na ginagamit nito sa illegal na operasyon. Naharap ang suspect sa kasong paglabag sa RA 9484 o Dental Act of 2007. Higit sa 70 kilometrong ruta ang tinaak ng daan-daang siklista sa Tour de Caugma ngayong taon. Tour de Caugma, taon-taon ding dumadami ang lumalahok. Narito ang ulat ni John Amador. Apa? 3, 2, 1, go! Alas 6 ng umaga, umarangkada ang nasa 600 na siklista mula sa iba't ibang lugar para sa Tour de Caugma 2025 na isa sa highlights ng week-long celebration ng Caugma Festival taon-taon. Free registration man, pinagandaan pa rin ito ng mga siklista gaya ng dalawang grupo na ito na 3 beses nang sumasali sa karera. Actually, pang tatlong namin na to. Consistent ng from the start na start ang Tour de Caugma hanggang ngayon. Still, sumasali talaga kami ng Tour de Caugma. Inaabang-abangan talaga namin ng grupo namin. Paano miss, makapag-finisher lang. And alam namin na marami talagang pro and mabibilis or mga talagang magagandang grupo. And gusto namin makilahok din. Ano lang, adventure lang. Long ride. Naga-Albay, Naga-Legazpi, Naga-Sipokot, or saan ka lang. Basta saan lang. Basta, ang try adventure is more on adventure, more on enjoyment lang. Hard training lang po. Pero sa tingin ko ngayon, sir, parang kinapos sa ensayo kasi biglaan lang din po. Matinding teamwork na lang siguro po para may masungkit din kahit papaano. Sobrang, sobrang excited po. Ayon sa organizers, parami ang kumakasa sa hamon ng Tour de Caugma. Sa road bike, meron tayo kahapon kasi nag-register tayo. Sa online registration, 800 yung nag-register sa online. Pero yung actual na pumunta kahapon is, total is 551. So sa mountain bike, 320. And sa road bike is 231. So halo-halong na yon category. Road bike and mountain bike. Meron dyang 18 below. Open Pro and Veterans. Matinding hamon ang init ng panahon sa distansyang 77 km para sa road bike at 72.5 sa mountain bike. May ilang siklista na naputulan ng kadena, nagtulak ng bisikleta at may ilang sumemplang pa. During race ko po, pagpalusong, bigla nag-chain drop yung yung bike. Tapos bigla akong pagtingin ko sa unahan, nahulog ako sa gutter, kaya sumemplang ako bigla. Yung kadena ko nahulog sa sprocket sa mismong chain ring. Pagtingin ko, nahulog na ako sa gutter. Sa paglusong.
okay naman po, di naman masyadong nakapag-bike sa pabalik. Ang magka-team namang ito mula pa sa Quezon City, bago pa man mag-umpisa ang karera ay mataas na ang kanilang kumpiyansa. Last year po naglaro na rin po kami dito sa Kaugma. Po first type lap. For experience po. Kahit babae po tayo, kahit babae kami, kaya pa rin namin gawin or kaya pa rin namin makipagsabayan sa larangan ng cycling. At hindi nga sila nabigo matapos masungkit ni Erica ang unang pwesto at pangatlo naman si Althea sa Female Open Pro Road Bike category. Nung una po okay naman, tumutulin din po. Tapos pagdating naman po sa ahon, sobrang hirap din po. Ang hirap din po pag umagwat po yung nauna, ang hirap po sobra maghabol. Actually, tansyahan po kami ni Ate Ann kasi last year po siya rin po yung nakalaban ko. And sa ahon po talaga yung inaabangan ko ngayon kasi sa ahon po pinakalas last year. So sabi ko hindi na po kakalas ngayon. Tamang diskarte lang din po sa laro. And eto po kasi nag-breakaway po kami ni Ate Ann and thankful naman kasi sumunod po yung korpo ko po. Kaya po na-secure din po namin talaga na makapodium kaming dalawa. Panalo din at first runner-up ang Irigenyo na si Lorenzo Rillosa. Overall champion tayo sa road bike. First time kong sumama dito sa event ng Kaugma Festival na pakarera ng bike. So far, ang ganda ng experience. Yung ruta natin, napaka-challenging. Daming uphill, downhill, Pero overall, nag-enjoy ako and congrats din sa lahat ng mga nanalo. At sa organizer, napapasalamat din ako dahil naging successful yung event. Ang ganitong programa sa sport na cycling ay pagbibigay atensyon ng provincial government sa mga atleta para sa mga susunod pang mas malaking karera. Dito rin nahahasa ang mga atleta bilang paghahanda sa mga susunod pang palakasan. Ito ay isang flagship program ng ating provincial government sa sports. So sa parang anong tawag dito? Sa observation ko, yung province of Camarines Sur lang ang may binibigay na atensyon sa mga atleta. Meron tayong palaro na kasi ngayon libre ang ating walang registration. So ito parang training ground ng mga gustong sumali sa mas malalaking sa mas mga malalaking karera. Jan Amador, CSN. Kinoronahan na ang bagong Miss Kaugma. Siya si Linel Navidad mula sa probinsya ng Albay. Queen ng Miss Kaugma 2025. Ipinanalangin daw ang kanyang tagumpay. May ulat si Darlene Lastrullo. Sa gabi ng kinang, palakpakan at karilagan, isang pangalan ng umangat sa entablado ng Kaugma Festival 2025. Miss Kaugma 2025 is candidate number 4, Linel Navidad! Once more, let's give it up for our newly crowned queens through environments of everything Kaugma stands for. Linel Navidad, candidate number 4 mula sa Albay, ang kinuronahang Miss Kaugma 2025. At bilang Miss Kaugma 2025, naiuwi niya ang prestihiyosong titulo, sash, bouquet, corona at 1 milyon bilang premyo. Ngunit higit pa rito, kanyang naiuwi ang puso ng mga manonood at ang dangal ng pagiging tunay na simbolo ng Bicolanang matalino, maganda at may paninindigan. Pinanalangin umano niya ang kanyang tagumpay sa kanyang Miss Kaugma journey. Of course, I prayed for it. I worked hard for it. And I am so grateful. I really am so grateful. All of the sacrifices I did, they were all worth it. Nagpasalamat si Linel kay Governor Luigi Villafuerte at sa mga taga-Camarines Sur para sa mainit na pagtanggap at suporta at sa mga nanalig sa kanyang kakayahan mula simula hanggang dulo. This is Linel Peña Navidad and I am your Miss Kaugma 2025. Sa pagtatapos ng gabi, higit sa corona ang naiuwi ng bawat isa. Ito ay ang pagpapaalala na sa Kaugma Festival, ang tunay na ganda ay makikita sa katalinuhan, tapang at pagmamahal sa sariling kultura. Darlene Lastrullo, CSN. Hindi lang ang mga performers ang inaabangan ng mga manonood tuwing Kaugma Festival.
Nariyan din ang free ride sa Kaugma Grounds na hashtag nagpapa-extra masaya sa mga festival goer. May ulat si Regine Bue. Tawagan mo kapag wala ka nang kasama sa inyo. Tawagan mo kapag wala ka na. Ibigyan na lang kita kahit ilan ba ang gusto. Tawagan mo kapag handa ka na. Sa ikatlong araw ng Kaugma Festival, the stage is still on fire lalo nang lumabas sa entablado para sa special performances ang Elias Morena, Oside Mafia, Al James, at Have Abi. Ang magkaklasing sila John Endrian Kino na mula pa sa Albay, Mia Jehan Felix at Prince Bruma na kapwa mula sa malayong lugar sa probinsya ng Kamsur ay talagang dumayo pa para panoorin ang kanilang idolo na si Have Abi. Si John at Franz, ito ang kanilang unang beses na makakadalo sa week-long celebration ng Kaugma Festival. Ngunit sigurado umano sila na kagaya ni Mia, aabangan at babalik-balikan nila ang Kaugma Grounds para makisayaw at makikanta sa mga local at celebrity artist na imbitado sa okasyon. Ako pa from Albay, for college. Masaya po dito. So far, maganda po yung stay ko dito sa Naga, and compared dun sa sa Bicol, parang isolated ako dun sa namin sa barangay kasi from sentro, from barangay namin to sentro, 30 minutes pa ang biyahe. Taga Milor po, pero every year nandito. First of all, yung food stalls, very accessible sa lahat, and yung music is fire! I can say, babalik-balikan talaga! Mamaya po, vibing ang papatulan namin. Yes po, kasi anytime na bubukong kami talaga, and it's good na anytime kaya namin bumili. Actually, taga-Hirig ako, pero nasa Naga ako right now. Tapos napunta ako dito. Diba? Actually, maganda siya kasi first time ko nga. Hindi ko nakapunta series for and I love her so much. Pero I'm enjoying it right now. Hindi pa kami bumibili right now. Pero mamaya, pag nandiyan na si Have Abi, bibili na kami. Maliban naman sa inaabangang pagtatanghal mula sa celebrity artist, blockbuster at pinilahan din ang mga libreng pagkain, inumin at ride sa loob ng Kaugma Grounds. Si Junel ng San Agustin Pili, nakipila rin para sa libreng kape na pinamimigay ng Nescafe. Nagpapasalamat si Junel na may ganitong aktibidad ang probinsya ng Kamsur para sa mga Camarinense. Todo kaway na may konting hiyaw naman ang magbarkadang sila General de la Cruz at Gerald Garcia habang nakasakay sa libreng carnival rides. Ayon sa magbarkada, sulit umano ang kanilang ipinila dahil sa ilang minutong rides ay naramdaman nila kung gaano kasaya ang maging bata. Opo, super. Masarap. Enjoy mo, sulit naman yung pagpunta. Opo, sulit naman po pag nakasakay na. Sobrang saya po, sulit na sulit. Sa week-long celebration ng Kaugma ngayong taon, marami pang dapat abangan. Kaya, arat na sa Kaugma Grounds at mag-ugma sa hottest festival in the world. Regine Bue, CSN. At yan ang mga mainit na balita ngayong araw sa Camarines Sur. Kami ang Kamsur News. Ako po si Chris Novello. Diyos mabalos sa pagtitiwala.